Right, good morning mga tol. At ito na pala yung umpisa ng ano natin, pag-moto vlog. Salamat at nakaipon tayo para makabili ng proper gears para sa ganito. Sana medyo okay yung ano, yung audio ng mic natin. Maraming salamat mga tol sa mga nanonood sa mga video. Kung kahit isa lang yan, dalawa, basta may nanonood, patuloy lang ako gagawa ng mga video. Kasi hindi lang naman tungkol sa pera yung paggawa ko neto mga tol, kundi meron din akong memories na may tatabi. Tsaka dito sa mga motor na ginagamit ko. Kasi mga tol, sa mga di nakakalam, nagbabuy and sell din po kasi ako ng motor. Kaya etong mga motor na ginagamit ko, bago ko i-out, talagang tinitesting ko muna mga tol. Sinusubukan ko muna para pagdating sa buyer, wala nang problema. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga motor na nakapost sa mga FB page ko, sa YouTube ko mga tol, iba-iba. Kasi nagbabuy and sell tayo mga tol. Sana maganda yung output ng audio natin. Bali ngayon mga tol, sa pagkuha ko ng video, since papasok lang naman ako sa trabaho, wala naman maganda o view na makikita. Kasi more on travel tayo mga tol eh. Ito, tinesting ko lang na mag video tayo ng GoPro kasi para makita kung quality ba yung mic na nabili natin, tsaka yung adapter. Since pang GoPro, pero need pa rin natin matesting mga tol. Sa mga tol, bigyan ko na lang kayo ng mga counting specs ng motor na to, since na wala naman tayong may topic na iba kundi itong motor lang na to. Ito palang motor na gamit natin mga tol, ito pala yung Benelli 180S. Sa totoo lang mga tol, nakakagulat yung power ng motor na to mga tol kasi biruin nyo yung power ng motor na to, napakalakas napakalakas para sa kanya. Kasi biruin mo, kapag nag first gear ka mga tol, talagang umaangat. Kahit second gear mga tol, basta biglang bitaw ng clutch, umaangat talaga yung harap mga tol. Tsaka ang kinagandahan pa na ito mga tol, malakas yung motor, pero once na magme-maintenance ka na, feeling ko medyo masakit. Kasi bakit? Kasi mga tol, yung bike na to mga tol, Italian made to mga tol. Kumbaga Italy brand tong motor na to. Di ko lang sure kung maraming pyesa dito o pwede yung mga parang alternative mga tol, kunyari pang replace, kagaya nung mga tol. Kasi yung may-ari, yung owner na ito mga tol, ang sabi niya, yung daw, yung oil filter daw neto, same size lang sa Raider 150. So pagdating sa oil filter, hindi ka na mahirapan kasi alam naman natin ang Raider, simula pa lang na yan, ang daming pyesa na na ang daming brand na gumaya dyan. Kaya siguro di malayo na same size lang neto. Kasi itong bike na to mga tol, sa totoo lang, kaya naging malakas tong bike na to mga tol. Di ko alam kung dahil ba sa magaan yung chassis, pero base kasi dun sa sa specs na ito mga tol, ang pinaka
Ang pinaka parang ano neto, ang tawag neto, di ko masabi tuloy. Ang pinaka parang main specs nito is yung tatlo yung spark plug nito mga tol. Yes mga tol, tatlo ang spark plug nito. Kaya sure ako na once na magpapalit ka ng ano nito, ng spark plug, sure ball na tatlo agad. Kasi di naman isa-isa lang sunog yan kasi alam ko ang sunog ng spark plug na yan ano lang pare-parehas lang kaya sabay-sabay lang din kung masusunog yung spark plug, mangingitim, sabay-sabay lang din yan kasi ano lang naman yung daloy ng kuryente lahat sa tatlong spark plug na yan. Kaya biruin nyo mga tol, tingnan nyo papakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung motor kapag ano napakalakas ng motor mga tol ayoko lang sagarin kasi natatakot ako kasi di naman tayo professional tsaka wala pa tayong proper training mga tol pagdating sa pag-ano. Na-train lang tayo sa kalsada mga tol pero hindi pa enough yun para magyabang ka sa kalsada kasi at saka di ko rin naman sinasabi na once na may proper training ka na lalo na sa mga racing school o yung mga motorcycle school na tinatawag nila, hindi naman porket nakapag-aral ka dun mga tol is magiging magiging kamote ka na sa daan, maging ka pa rin, maging maayos ka pa rin mag-drive, kalmado, tsaka maging aware sa paligid mo kasi hindi lang naman ikaw ang nagmamotor sa paligid tol, mga tol paano kapag sa pagiging kamote mo makadamay ka, di ba? Hindi kawawa na may madadamay mo. Kaya sa pagmomotor mga tol, hindi porket malakas motor mo wawalwalin mo na o sasagad-sagarin mo na kasi gusto mo patunayan lalo na pag may mga rides kayo, lalo na papakita mo na ganito motor ko, mas malakas motor ko niyan, yung mga ganyan mga tol. Hindi dapat ganon kasi mga tol, may limit ang rider mga tol. May limitasyon lang kayo mga tol. Sabihin natin magaling kayo bumaking, magaling kayo humawak ng kahit anong motor, anong klase, pero lahat tayo mga tol, to be honest, kapag nakahawak tayo ng unang motor natin o first time natin magamit, lahat tayo nakakaramdam ng pagpapanibago, lalo pat hiram ang motor. May mga ganun pakiramdam tayo mga tol pagbago. Kaya hindi pwedeng walwalin lahat ng klase ng motor. Kasi mga tol, may kanya-kanya tayong skill na tinatawag Iba yung skill sa school, iba yung personal skill mo na natutunan mo sa kalsada. Kaya mas maganda talaga mag-aral tayo sa mga motorcycle school. Ako hindi sa nagsasalita ako dahil napag-train na ako ng ganun Etong mga pagmamaneho ko natutunan ko lang sa kalsada, pero in time siguro pag medyo malaki-laki na yung kita mga tol or may pera na, baka mag-enroll din ako sa mga riding school kasi gusto ko rin matuto ng mga proper training, proper handling. Kasi mga tol, sa totoo lang, ang pagbabanking mga tol, madali lang yan tingnan kapag for example, pumunta ka sa Marilaki. Kung titingnan mo yung mga nagbabanking, parang ang dali-dali lang. Meron pa nakataas yung paa, nakahawak sa semento. Yung kasi mga tol, 100% takampante sila, pero hindi advisable na dun gamitin yung skill na yon. May proper track tayo, proper na lugar para sa mga ganong senaryo mga tol. Kasi
kung gagawin mo sa public road yun mga tol, maka-aksidente ka mga tol. Kawawa mga tol, maka-aksidente mo. Kasi biruin mo kung makadamay ka tapos pamilyado, tapos ang Marilaki mga tol, sa totoo lang walang signal dyan. Paano kung abutin ng gabi, tapos hinahanap ng pamilya, dahil sa na-aksidente mo, hindi maka-reply, hindi makatawag, ang expect nila na pauwi na yung asawa nila galing sa trabaho o galing sa rides, madidelay kasi dahil doon sa problemang nagawa mo o dahil sa nadamay mo siya. Kaya mga tol, kapag gagawa kayo ng mga ganyang pag-uugali, wag sa public road. Alam ko mahal ang pag-aano sa racetrack mga tol, pagpa-practice sa racetrack, pero mga tol, dun lang yung pinaka-safe na paraan mga tol Kung gusto mo matuto bumaking, dun lang, kasi dun yung pinaka-safe mga tol, kasi dun wala kang madadamay. May madadamay ka man, mo lang, kalaro mo lang din. Pero kung sa public road ka mga tol, pangit mga tol, kawawa yung pamilyang maapektuhan after ng mga aksidente na mangyayari kapag may nadamay ka. Yung mga pagbabanking kasi mga tol, may mga proper way yan Hindi yung basta higa mo lang yung motor, hindi yung basta ilabas mo lang yung tuhod mo, kundi mga tol, kailangan mo ng kailangan mo ng proper way kung paano. Kasi alam ko kaya ko nasasabi to, alam ko kasi nakikita ko. Kasi yung mga pinapanood ko, sila Coach Dashi Watanabe, sa kanila ko nakikita yung mga pero marami pang mga coach yan na magagaling din bukod sa kanila. Pero sa kanila ko nakikita yung yung proper way ng pagbanking, paano i-handling. Kasi may tinatawag tayo na counter steering once na nasa nasa mabilis na RPM ka or proper banking, proper braking. Kasi hindi porket cornering, kahit sabihin mo mga tol na maapit ang gulong mo, malakas yung brake mo, mga tol, isang maling brake mo lang, isang maling corner mo lang mga tol, sigurado may kalalagyan ka. Kasi mga tol, kapag nag-skid yung gulong mo, kahit sabihin mong ABS yan, may mga big bike nga na mas magaganda, mas malalakas ang mga braking system, pero may mga times pa rin na nadidisgrasya sila mga tol Kaya hindi porket malakas brake mo, magaganon ka na mga tol. Kasi hindi biro yung ganun mga tol, na porket alam mo magaling ka bumanking, aanohin mo na, lalakas na yung loob mo, na isipin mo kaya mo na. Hindi ganun mga tol. Kaya mas maganda mag-school pa rin kayo sa mga riding school mga tol, kasi doon mas malalaman nyo yung talaga, proper way ng pag-handling ng motor. Ayan mga tol, yung way na yan papunta ng Pasig yan, tsaka Makati, tsaka Taguig BGC,
Pati yung tulay na pataas, isang way lang yan. Sa mga di nakakaalam mga tol or mga kaibigan ko na taga Maynila, ay taga Maynila, taga probinsya, yung way papunta sa Makati mga tol, sa BGC, Taguig or yung tinatawag na market. Lapit na tayo mga tol sa meron dito mga tol, mga yung mall na akala mo lang, isang floor lang, pero pagpasok mo meron pang ilalim. May underground mall. Mamaya makikita natin pag liko natin dyan sa unahan. Ito naman yung parang dito ini-event yung mga PBA, mga volleyball league, yung mga FIBA dyan mga tol. Parang yan may court dyan Ito yan mga tol. Ito yung mall na yun yung Capitals Common. Akala mo ganyan lang yan, merong ilalim yan mga tol. Ang astig dyan kahit yung mga kalsada na yan, ayan na, yung kalsada na yan, may mga may mga ilalim yan. May mga ilalim, may mga mall dyan sa ilalim. Kasi tagusan yan mga tol tagusan yan mga tol simula doon sa umpisa hanggang doon sa may dulo, tagusan yung ilalim yan. Ito yung Capitals Common mga tol. Tapos dito mga tol, kung pupunta kayo ng Mega Mall, ito yung way nyo pa kanan. Pasok kayo dyan sa kanan, dire-diretso nyo papunta Mega Mall yan. Maluwag yung side mirror natin Tapos yung naman, yung Shangri-La, ito na yung Shangri-La. Ito yung isa sa mga pinakamatatagal, lalo tapos yung Star Mall doon sa unahan, ang tagal na yan mga tol. Siguro bata pa si mama niyan bata pa si mama niyan, nandiyan na yung Star Mall na yan mga tol, kasi naikwento niya na sa akin yan dati pa lang Dito tayo kasi papunta tayo sa office namin. Papasok kasi tayo mga tol, tapos ang daan natin dito sa EDSA para makarating doon sa office. Ito yung crossing na tinatawag nila. Crossing kasi pa-cross talaga
Dito mga tol, ingat-ingat kayo pag dito kayo dadaan sa may ilalim mga tol. Ang daming ano dyan, ang daming mga MMDA dyan, yung mga pasaway. Kasi bawal na bawal kayo dyan sa bus lane mga tol, maraming na-aksidente dyan. Kaya minsan pag rush hour, yung mga nagmomotor, mas pinipili nilang dumaan dyan kaysa dumaan sa hindi bus lane. Kasi mabilis nga naman, walang ano. Pero mga tol, sobrang delikado pag doon kayo dumadaan. Kaya kapag ano, kapag weekdays, talagang halos araw-araw yung mga MMDA dyan. Malapit na pala tayo mga tol sa office namin. Ito yung office na, ito yung building na office namin mga tol, oh. Ito yung Philinvest sa likod, ito yung likod, tapos yung harap ando yung Philinvest mismo. IT sir? IT. IT. Yung logbook namin nando sa taas. Okay. Uwiin na tayo mga tol. Sal muna tayo. Gabayin niyo po ako, Lord, pauwi. Uwiin na tayo mga tol. Let's go. Itong part na to mga tol, nakakatakot dito magmotor eh. Kasi mga tricycle dito mga tol, bigla-biglang lumiliko. Walang signal. Diretso liko. Ayun yung mga ganyan. Nako po, delikado yan. Kaya kailangan alerto ka pag dito ka dumaan. Sa may likod lang to ng ano eh, ng sakayan ng mga jeep. Ito yung sakayan ng jeep. Tapos ayan yung Star Mall, oh.
Ay nako, langanin tawid ni kuya. Tatawid na tapos biglang umatras. Ay nako. Sa mga di nakakaalam mga tol, dito sa part na to, yung tinuro ka ganinang Capitol's Common, pag diniretso mo yun, may daanan na shortcut dito papuntang BGC. Di ka na iikot doon sa una kong tinuro, yung may tulay na sinasabi ko papuntang Makati tsaka papuntang Market. Di ka na dadaan doon. Dito meron dito diretso, yung bagong gawang tulay, tagos na papuntang BGC. Mas mabilis. Sharing sila ng ano, barkadang barkada, sharing ng ano, sigarilyo. Naalala ko yung mga Lala Move days ko. Sa mga di rin nakakaalam tol, naka-experience din ako ng ganyan ng mga pandemic time. Kaya mahirap lalo na kapag mainit, umuulan. Saludo ako, bilib ako sa mga ganyan, sa mga Lala Move driver. Kahit sobrang init, laban yan sila. Kasi wala kang ibang choice kundi lumaban talaga. Sa gumawa ka ng mga kalokohan, maganda maganyan ka na lang oh. Kaso doble ingat lang talaga sa mga ganyan, kasi meron mga ganyan nagpe-fake booking eh. Mahirap naman yan, sasayang ka ng gas. Ito yung araw-araw kong dinadaanan kada pumapasok mga tol. Papasok, pauwi.
Naayos yung kalsada tapos iniwan lang ganun, no? Ano ba naman yan? Ayan mga tol, pag diniretso yan papuntang ano yan, papuntang BGC Market. Tapos dito tayo dadaan papuntang Pasig kasi yung way natin, kasi yung bahay namin mga tol boundary siya ng Pasig tsaka Taytay. Pwede akong dumaan dun sa may ano, sa may kabila, pwede rin dito. Pero pag pauwi, mas malapit kasi dito. Pag papunta, doon kami dumadaan sa kabila. Ito yung simbahan ng Pasig mga tol, oh. Yung Pasig mga tol, isa to sa pinaka ano, malinis na lugar. Tingnan yung Pasig, oh. Napakaganda sa part na to ng Pasig. Tapos handang-handa na sila sa ano, sa Pasko. Ang laki ng Christmas tree nila dito. Yan pala yung pinaka city hall ng Pasig, yung malaki na yan. Ganda. More on product yung naka-display, mga sombrero, pamaypay. Mga ganong klaseng ano, cutting. Naka po, delicate yun. Pero may kakat ba naman lahat?
ano, yung Pasig palengke. Napakalaki niyan mga tol, ang palengke nila. Ito yung dream bike natin na scooter. Apakasarap siguro i-maneho ng mga ganun mga tol, no? Biruin mo, scooter ka lang, piga ka lang ng piga. Pero kung sa safety, safety pa rin talaga ang manual mga tol compare dun. Aside sa pagkakaroon ng engine brake sa mga palusong na daan, ano, tangina direct. Sumabit ba? Hindi. Wala kasing umano eh. Ingat ka na sir ah. Hey! Akala ko papalagpasin ako kasi dumaan na yung ano, kaya naging kampante ako, biglang umabante. Ewan ko ba, loko putik. Wala naman di naman na ano, di naman siguro nasagi. Tignan natin mga tol. Ay hindi, ito matagal na to eh. Buti walang sumabit. Naku po, akala ko madidisgrasya pa tayo, si kuya naman. Ay, sumunod ako kasi ano, kasi akala ko pagbibigyan din ako. Eh konti lang naman agwat namin ng isang ano sasakyan, kaya sumunod lang ako. Biglang pinasok niya. Ang layo kasi ng tingin ni kuya. Ay naka, kampante siguro siya na baka di ako abutin. Pero buti na talaga di inabot. Eh nako kuya, guide us Lord. Kinabahan ako dun ah. Pasensya na kuya, napamura tuloy ako, nagulat kasi ako eh. Sorry talaga. Sana mag-iingat-ingat yun si kuya. Pero mabait naman si kuya, kaya umalis na tayo, di na tayo nakipag-argumento kasi walang mangyayari mga tol kung papadaanin natin sa init ng ulo. Ingat-ingat na lang talaga tayo sa mga nakakasalubong natin.
Yung mga pag-overtake dyan mga tol, hindi naman masama yan, pero dapat doble ingat, triple ingat. Kasi yung ibig sabihin ng broken line na yan mga tol, pwede ka mag-overtake dyan once na clear yung ano, sa left side, para di kayo magkasalubong. Kasi kung sabihin mo na broken line naman yan, anytime pwede ka lumabas dyan. Pag nagkataon na may mabilis din na parating, pag nag-aabot kayo, wala na. Kaya ingat-ingat talaga mga tol. Hindi na natin papasok yung dito sa may likod. Tapos pauwi na tayo, dito pa rin way natin. Iba lang yung ruta natin nung galing sa office. Wag natin subukan. Hindi lahat ng bagay pwede natin ipilit mga tol. Pag di ka nakita ng jeep na yan mga tol, nako, iipiting ka talaga nyan. Sa mga ganyang part mga tol, medyo may trauma na tayo dyan kasi nakadaan na tayo, naka-experience na tayo ng aksidente mga tol, sa mga di rin nakakaalam. Na-aksidente na rin tayo dati mga tol. Kaya pag tungkol sa jeep, tapos yung mga ganyan, medyo naglalaylo-laylo tayo dyan mga tol. Kasi may mga area na blind spot yan mga tol, lalo na pag malapit ka na sa side mirror nila, tapos maliit lang motor mo. Nako, yan jeep, puro bakal yan. Talagang wasak dyan pag naipagit-gitan ka.
mukhang uulan na naman. Malapit na tayo sa bahay namin mga tol. Paano mga tol, hanggang dito na lang ulit. Salamat sa pagsama sa pag-testing natin na itong GoPro natin i-mount sa helmet. Maraming salamat sa pagsama mga tol. Tsaka sana okay lang talaga yung audio na ito. Sa mga susunod na biyahe natin mga tol, expect nyo na ganito na magiging setup natin sa mga travel content natin mga tol. See you ulit sa next next upload natin mga tol. Maraming salamat.